Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Pag sinabi kasing relihiyon, ang ibig sabihin niyan, to bind again. Naputol yung relasyon sa pagitan ng Diyos doon sa panahon ni na Adan at sa mga kay Adan at sa Diyos dahil sa pagsuway ni na Adan sa kautusan. Kaya yung meaning ng relihiyo sa Latin, relihiyo. Ang meaning noon is to bind again, muling ikabit. Ang tawag diyan, ceremonial observance act of worship. Kung titingnan natin yan sa Greek word yan na threskeia, kawawa naman. Sa Greek word na threskeia, ang ibig sabihin nun, ang ibig sabihin nun, ceremonial observance act of worship. Pag sinabi niya na yung relihiyon hindi makapagliligtas, lilitaw na yung pag-worship natin hindi nakakapagligtas. Yun. Pangalawa, kung ang tinutukoy niya na relihiyon ay ang iglesia, big. Pag sinabi mo kasi relihiyon, sa iba kasi ang meaning nila ka dyan, iglesia. Halimbawa, dyan sa biodata ninyo, may nakalagay dyan, religion. Ano ilalagay mo? Christianity ba? Hindi. Ilalagay mo dyan yung pangalan ng relihiyon mo. Born again ba? Baptist ba? Catholic ba? Yun yung ilalagay nila. Walang naglalagay dyan ng Christianity sa biodata na religion. Yan. Ngayon, sa Efesos 5:23, pakibasa nga Brother Aljan, di ako makapaglabas ng talata dahil nakalak yung kamay ko. Okay, kaugnay dyan, i-share ko muna itong pahayag kasi ng isang pastor. Sandali share muna ako. May pahayag ng pastor na dito na yun umanong may religion, mga masasamang ugali. At di makapagbago ng tao. Sige i-share ko muna itong sabi ng pastor na ito. Ito po, ito. Okay. Ito ang sabi ng pastor. Nakakita ka ng mga taong relihiyoso, ang pangit na ugali, di ba? Relihiyoso yan, nagsisimba yan, hindi maganda ugali. Religion does not change the lives of people. It is So the Lord yung religion, hindi yan makapagbago sa buhay ng tao. Saan kaya nila yan nabasa? Di ba? Sola Scriptura sila. Si Pastor Kibuloy din, Brad Jando, ang iglesia, hindi daw reliyon. Ito. Tama yung itatayo niya ang kanyang iglesia. Ang iglesia hindi relihiyon katawan, tao. Tama yung itatayo niya ang kanyang iglesia. Ang iglesia hindi relihiyon katawan. Brad Jando, matagal ka sa Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist ba nagtuturo na ang relihiyon ay hindi makapagligtas? Nagtuturo sila bro, pero mas sa kanila yung yung kautusan, pagsunod sa kautusan. Ito kasi ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Espinedo. Why relihiyon nga makaluwas? Bisa kung sa ako basa na to, balik-balik ko na to from Genesis to Revelation. So kahit umano ulit-ulitin pa ang pagbasa from Genesis to Revelation pa, no?
wala tayong mabasa na ang relihiyon ay makapagligtas. Kaya nga kung ibalik natin sa kanya ang argumento, saan din mabasa sa Biblia from Genesis to Revelation na ang relihiyon ay hindi kailangan na sa kaligtasan ng tao. Kung tingnan natin para sa nagtanong ang Titus chapter 1 verses 1 up to 2, ito ang mabasa natin sa Contemporary English Bible. From Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, I encourage God's own people to have more faith and to understand the truth about religion. Then they will have the hope of eternal life God promised long ago. And God never tells a lie. So, malinaw dito, ano daw, na ini-encourage ang mga tao to have more faith and to understand the truth about religion. Na dapat maunawaan natin ang katotohanan tungkol sa reliyon. Ang katotohanan ba ay makapagligtas ng tao? Ikalawang mga taga Thessalonica Kapitulo 2 versikulo 10, malinaw ang sinabi ni San Pablo. Gagamit siya ng lahat ng mga uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Ano daw ang katotohanan? Makapagligtas sana sa kanila. Ano daw ang sabi ni San Pablo sa Tito Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 2? From Paul, a servant of God and the apostles of Jesus Christ, I encourage God's own people to have more faith and to understand the truth about religion. Tanong, ang mga apostol ba, wala ba silang relihiyon? Ito ang mabasa natin sa unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16. Magandang balita Biblia, hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral ng mga hentel, pinaniniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. See? Ngayon, sa mga tao na walang relihiyon, anti-religion, ano po ba ang sabi? Balikan natin dahil nandito sa akin itong Alpha and Omega Volume 8. Ito po, dahil sabi ni Lieutenant Colonel Espinedo, ang relihiyon ay hindi daw makapagligtas. Itong aklat na ito, ang may akda ay si Ellen Goldwhite, ang founder ng Seventh-day Adventist. Tanong, ano po ba ang definisyon ng relihiyon na sabi ni Espinedo hindi makapagligtas ng tao? Ito po sa page 354, volume 8, religion. A person's relationship with God which shows itself in trust and worship, the moral responsibilities, and a structured doctrine attend the more developed forms of religions. Ano daw ang religion? A person's relationship with God. Tanong, hindi ba makapagligtas sa tao yung relasyon mo sa Diyos? Ano po ba ang makapagligtas? Yung wala kang relasyon. Isip-isip naman pag may time. So, kung Biblia ang batayan, ano ang katumbas sa mga taong walang relihiyon? First, gamitin natin ang ang Bible in basic English. First Peter chapter 4 verse 18.
And if it is hard for even the good man to get salvation, what chance has the man without religion or the sinner? Yon, delikado pala. Ang katumba sa taong walang relihiyon, yung mga taong makasalanan. Brother Jando? Okay, Ate LV Magsino. Ito. Wait lang nga, naka-ready kasi yung ano ko yung aking contemporary English version dito pero binasa na ni Brother Wendell. Ate LV Magsino, meron ka bang follow-up doon, te? Meron pa, bro. Anong magiging kasalanan o anong mangyayari sa isang Katoliko na umalis sa Katoliko? Ang tawag sa kanya ng Biblia, Antikristo. Ito, ating ipakita yung talata, Ito sa unang Juan 2:18 hanggang 19. Ito ang ating mababasa. Mga anak, malapit na mga huling araw at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Ayan. So, yan ang sagot Anong tawag sa kanila? Antikristo. Yun ang sagot Okay, last one, bro. Ang Diyos daw isa lang at wala ng iba. Yes, isa lang talaga ang Diyos Sabi nga ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Pero di sila iisang katawan, ha? Isa talaga ang Diyos. Actually, kahit saan natin tingnan ang Christianity is a monotheism religion. Ang Roman Catholic is a monotheistic religion. Gaya sa Islam, monotheistic religion ng Islam, monotheistic religion ang Roman Catholic Church, ang Christianity. Walang anumang ebidensya na ang Christianity is a polytheistic religion. Lahat tayo, Christianity, Islam, Judaism, monotheistic religion. Pag sinabi monotheistic religion, isa lang ang Diyos sa atin. Ang may tatlo, yung persona. Pero ang Diyos, isa. Yun ang sagot